For seven days a week, sometimes I separate to give and to him, with others to lead, to hear God's word, be towards what I hope, to the children's meeting I will go. I will redeem my time to pray in God's name, the gift of what we need to come into play, to be a beautiful day, empowered by His grace. In the children's meeting I am blessed. Hello mga bata! Welcome sa ating online children's meeting. Magandang hapon din po sa lahat ng mga magulang at sa lahat ng mga sumusubaybay. Ako pala si Ate Irene. At ako naman si Ate Archanet. Kumusta kayo? Noong nakaraan, nakita natin ang unang simulain kung paano makapamumuhay ng isang wastong pantaong buhay. Natatandaan ba ninyo ang unang simulain? Tama! Ito ay ang paggalang sa Diyos. Paano nga ba natin maipakikita ang paggalang natin sa Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Kanya. Gayon din, maipapakita rin natin ito kapag natatakot tayong gumawa ng masama. Ang pagkatakot kay Jehovah ay ang kamuhian ng kasamaan. Alam nyo ba mga bata, na kapag ginagalang natin at sinusunod si Jehovah, bibigyan niya tayo ng mahabang buhay at magiging payapa tayo. Blessed is a man who finds wisdom, and the man who gains understanding. And happy are those who hold her fast, and her income is better than gold. Do not let these depart from your sight. Keep sound wisdom and discretion, and so they will be life for your soul, a graceful ornament for your neck. Blessed is a man who finds wisdom, and the man who gains understanding. And happy are those who hold her fast, and her income is better than gold. Do not let these depart from your sight. Keep sound wisdom and discretion, and so they will be life for your soul, a graceful ornament for your neck. Ngayong araw, magpapatuloy tayo sa pagtalakay ng iba pang kawikaan na makatutulong sa inyo upang kayo ay magabayan na magkaroon ng wastong pamumuhay. Ang ikalawang simulain ay ang pangailangan ng karunungan. Mga bata, gusto ba ninyong maging marunong? Alam niyo ba na ang isang taong nakasusumpong ng karunungan ay pinagpapala? Sinasabi sa Proverbs 3:13-18 na mapalad ang taong nakasusumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong dalisay ang mapapakinabang dito. Kaysa alinmang alahas, ang karunungan ay mas mahalaga, at walang kayamanan ang maihahambing dito. Sa taong nakasumpong ng karunungan at pangunawa, ang mahabang buhay ay nasa kanyang kanang kamay. Sa kanyang kaliwang kamay naman ay mga yaman at karangalan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at ang lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman.
Kaya sinasabi sa atin ng Proverbs 3:21-22 na huwag nating hayaang mawalay ang karunungan at mabuting pagpapasya sa ating mga mata. Huwag itong babayaang makaalpas sa isipan at gunita sapagkat ang dulot nito'y buhay sa ating kaluluwa at sa ating leeg ay magiging pampaganda. Mga bata, ang karunungan pala ay tulad ng mahalagang alahas na dapat nating ingatan at huwag natin hayaang mawala. Kung iingatan natin ito ay magiging buhay para sa ating kaluluwa at magiging pampaganda sa atin. Kaya, dapat nating kunin ang karunungan. Sinasabi sa atin sa Proverbs 4:5-9. Kunin mo ang karunungan, kunin mo ang kaunawaan, huwag kang lumimot, ni humiwalay sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo itong pabayaan at ika'y kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ika'y kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Pahalagahan mo ang karunungan at itataas ka niya. Pararangalan ka niya kapag niyakap mo siya. Isang kaaya-ayang korona sa ulo mo'y kanyang ilalagay. Isang magandang korona sa iyo'y kanyang ibibigay. Kapag pala ating itong iningatan, iingatan din tayo ng karunungan. Kapag hindi natin ito iniwanan, lagi tayo nitong babantayan. Kaya, hinikaya tayo na kahit gaano kamahal, kunin natin ang karunungan. Ngunit, alam niyo ba kung saan natin pwedeng makuha ang karunungan? Sinasabi sa Proverbs 8:22-31 na kasama ni Jehovah ang karunungan noong siya ay naglikha. Ibig sabihin, bago pa nilikha ang lupa, sa pasimula ay naroon na ang karunungan kasama si Jehovah. Nauna ang karunungan sa lahat. Kahit noong wala pa ang dagat, mga bukal, tubig, ang mga burol, gayon din ang mga bundok, ang bukid, at ang lupang daigdig. Bukod pa rito, naroon na ang karunungan ng likhain ang mga langit, kahit noong italaga ang hangganan ng langit at lupa. Naroon na rin ang karunungan ng ang ulap ay ilagay, at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay ni Jehovah ang hangganan ng dagat, nang ang pundasyon ng mundo ay ilagay at itatag, ang karunungan ang lagi niyang kasama at katulong sa gawain, bilang kanyang ligaya at aliw. Hanggang dito muna ang ating talakayan. Tingnan natin ang mahalagang punto. Una, makikita natin na ang makasumpong ng karunungan ay pagpapala. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Kaya mga bata, mag-aral kayong mabuti upang kayo ay maging marunong. Ikalawa, unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Dapat pilitin nating matamo ito kahit gaano kamahal. Kapag pinahalagahan natin ito, magkakaroon tayo ng karangalan. Kaya mga bata, pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral upang matamo ninyo ang mataas na karangalan. Ikatlo, nakita natin na nauna sa lahat ang karunungan, bago pa man nilikha ang mundo. Kasama rin itong gumawa ni Jehovah sa kanyang paglikha. Dahil sa karunungan at kasama ang karunungan, itinatag ng Diyos ang lupa at maging mga kalangitan. Tunay nga mga bata, dapat nating hangaan at purihin ang Diyos sa kanyang karunungan sa paglikha sa lahat ng mga bagay. Dapat din nating hilingin sa Diyos na bigyan niya tayo ng kanyang karunungan sa paggawa natin ng anumang bagay. Ngayon naman, basahin natin ang Bible verse sa araw na ito. Una sa English at pagkatapos sa Tagalog. Proverbs 3:19. Jehovah by wisdom founded the earth. He established the heavens by understanding. Kawikaan 3:19.
Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Story time! May isang batang babae na nagngangalang Iya. Siya ay ipinanganak na mahirap at hindi kaya ng kanyang pamilya na makabili ng wastong pagkain. Kaya kahit na asin, asukal, kape o anumang pampalasa na pwedeng isama sa kanin, ay kanilang ginagamit upang makakain. Marangya na para sa buong pamilya kung makakain sila ng instant noodles. Gayunpaman, kahit hindi nila kayang bumili ng tamang pagkain, pinapag-aral pa rin sila ng kanilang mga magulang. Si Iya at ang kanyang mga kapatid ay nagsikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa mahirap sila, lubhang pambihira na makapag-aral sa kolehiyo. Ngunit si Iya ay hindi huminto. Nagsikap siya mag-aral sa kabila ng kanilang kahirapan. Isang araw, nagulat ang lahat nang siya ay pumasa sa board exam na pumapangalawa sa top-notcher. Tuwang-tuwa ang kanyang buong pamilya at naghanda sa munting salo-salo upang ipagdiwang ang pagtatamo niya ng mataas na karangalan. Sana mga bata, sa storytime na narinig natin, mabibigyang inspirasyon kayong mag-aral. Hindi hadlang ang kahirapan upang makatapos kayo ng pag-aaral. O mga bata, sana nagustuhan niyo ang ating kwento. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayo ng mabuti sa inyong mga shepherd at sumagot sa kanilang mga katanungan. Pwede rin kayo magsalita tungkol sa mga punto na natamasa ninyo. Pagkatapos ay huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong picture taking. Oh, nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Ngayon naman, sumabay kayo sa aking panalangin. Sundan niyo na lamang ako. Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoon, sa narinig naming mga salita. sa narinig naming mga salita. Sana po ay makasumpong kami ng karunungan Sana po ay makasumpong kami ng karunungan at makita namin ito at makita namin ito na higit kaysa anumang bagay. na higit kaysa anumang bagay. Gawin po ninyo kaming masikap Gawin po ninyo kaming masikap sa aming pag-aaral sa aming pag-aaral upang kami ay magtagumpay. upang kami ay magtagumpay. Amen. Amen. O mga bata, hanggang dito na lang muna ang ating meeting. Pero huwag kayong mag-alala dahil magkikita tayo muli sa susunod na Sabado sa ganap ng 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa nyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam! Hanggang sa muli!